po, nakakatuwa po dahil a few days ago, nag-post po ako ng sasakyan ng Tesla. Maraming nagtatanong, sa kanya kaya yun? So, praise the Lord po. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon dahil, ano po niya yun, dahil po sa kanyang biyaya, dahil sa patuloy po natin pagtatanim, sa pagsisilbi sa Panginoon, ay pagka siya po ay nagbigay, magbibigay po siya ng sobra at masigit pa sa inaasahan mo. Okay? Kaya purihin yung Diyos. Pero wala pa po, hindi po namin namaneho dahil naka-register pa lang po. Ano po? So dati po, pag bumibili po kami ng sasakyan, ay hulugan sa bangko. Okay, yung talagang pinakamalaking hulugan. Ano ba, 10% lang kaya namin i-down. So 90% pabayaran na lang namin ng down ng hulugan. Pero purihin ng Diyos. Alam niyo po, talaga pong when you are generous sa ating pong Panginoon, ay siguradong magiging generous din siya sa inyo pong buhay. Ang sasakyan po ay hindi na po hulugan. Binayaran na po namin ng cash. Okay? Praise God. Kaya po pagka talaga pong maluwag po tayo sa Panginoon, yung talagang wala pong attachment yung ating pagbibigay po sa Kanya, tayo po nakangiti, hindi nakangiwi, pagka ikaw ay nagbibigay, ay siguradong ang Panginoon ay magiging maluwag din sa inyo pong buhay. At ang isa pa pong nakakatuwa po noon, ano po, we paid it cash, pero hindi po kami nasagad. Marami pa pong natira. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, marami pang matitira pagka ikaw ay pinagpala ni Lord. Amen? Kaya, ano lang po yun, meron pa pong isa. Okay, baka isipin nyo saan ka nang galing yung ganun kadaming pera ni Pastor, okay? Baka naman sa mga tithes and offerings kinukuha yan. Okay, hindi po. Alam nyo po, all of us have work. Lahat po kami magpapamilya, meron po kaming trabaho, meron po kaming negosyo, meron po kaming investment. Amen. Pero ang hindi po namin nakakalimutan, siyempre, ang paglilingkod sa ating pong Diyos. Dahil sa Kanya po lahat nagsimula lahat ng mga bagay niya. Maari pong mawala ang lahat, pero kinakailangan po hindi po mawawala sa atin po ang ating po Panginoon. Okay? At 2 years ago, meron po kaming naibentang condo unit at naibenta po namin ito ng 5.5. That was 2020. Dahil po nagkaroon ng COVID, medyo na antala ng husto yung aming pong yung sale. So, nakakalungkot po yun. Dahil po, kasi yung babayaran mo dapat na maintenance, kung meron po kayong condo unit, hindi po ba? Yung maintenance na hindi mo na dapat babayaran, ay nangyari, binayaran mo for 2 years. And that is around maybe 5,000 a month. Sabi ko, parang, hindi maganda yun nangyari. Pero alam niyo po, ang Panginoon talaga pong napakabuti. Okay, dahil ang nangyari po ay, kasi po nakilala ko lamang po ito siya online, yung aming pong agent eh. So sabi ko sa kanya, ang usapan na, sige, benta mo na lang ng 5.5. Medyo kapos kami during that time. So 5.5 na lang, ayaw na po namin pataasan. Basta sa akin malinis yun, ano? So kasi ikaw na yung bahala. So ang nangyari po, yung agent pong ito, ang nangyari ay nagloko. Pero purihin po ang Diyos, hindi po kami yung naloko. Ang naloko po yung buyer. Okay? Hindi po ako nagpupuri dahil naloko po yung buyer. Ano po? Kundi pinroteksyonan niya po tayo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Na-protectionan po kami, hindi po kami naloko. So ibig sabihin, more than 500,000 po yung nadaya po doon sa buyer. So talagang nag-alala na siya na baka mamaya pati yung kanyang dineposit ay mawala na rin. So of course, hindi po natin gagawin yun. Okay? Dahil anak po tayo ng Diyos, alam po natin kung ano po yung tama. At so sabi ko, sige, ako na lang bahala mag-ayos. So yung dating 5.5 na dapat ay sale po nung bahay, nung condo unit, ang nangyari po ay hindi po naging 5.5, naging 6.8 po siya. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po ba? So, in times of pandemic, patuloy lamang po tayo pasalamat. Hindi po natin alam kung ano po yung plano ng Panginoon. Okay, so yun po yung nakukuha. Sige, basta sige, Panginoon, lugi, okay lang po. Basta ang mahalaga ay matatapos din yan. Okay, so kaya napakabuti po ng Panginoon. Ano po, kaya po pagka tayo patuloy lamang po tayo magsilbi, patuloy lamang po nating i-meditate ang kanya mga salita. Kung patuloy po nating ibigay ang para sa Kanya at siguradong ibibigay niya yung para sa atin at sobra magbigay ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, susunod na tayo. Okay, amen. Praise God. Okay, so medyo lumalaki yung mga... At saka nga po pala, kaya po pala namin binili yung sasakyan na yun. Unang-una yung sasakyan po namin is medyo 4 years na po siya.
At ang hindi po, tapos na po yung purpose niya eh. Kasi ang purpose po namin, kaya kami bili ng malaking sasakyan para po sa pagsundo-sundo ng mga bata. At the same time, nagplano kami na baka makapunta ng Hong Kong, pero hindi naman po nangyari. So, benta na lang, may sasakyan din po yung dalawa kong anak. So, ibig sabihin, kailangan na lamang po namin ng hindi na masyado maraming upuan. Okay? Na konti na lang upuan. At saka kaya po namin nila yun, unang-una sa lahat, nag-offer po ang government na yung mga bibili ng mga electric vehicle, EV car, ay magkakaroon po ng subsidy. Okay? So, ibig sabihin, ang sasakyan yun, in Singapore or in Hong Kong, that is worth 560,000 something. Pero dito po sa Macau, ay nakuha lamang po namin ng 350. Wow, parang ang laki na yun. Hindi ko na makwenta yun, ha? 350,000, okay? So, bali, kaya po, ibig sabihin, magkano na po natipid? Bahala na kayo magkwenta. So, at the same time, hindi ka na maggagasolina. Tama, kahit nasunduin namin ni Sister Sol, okay lang. Libreng gasolina, wala tayong gasolina. Okay? So, kuryente na lamang po yun. Kaya po, it's also a wise decision na bubili na lamang po kami ng electric car. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, one day, electric car na rin ang mama na yumuhin mo. Okay. Praise God. So, purihin po ang Diyos. Ano po? So, praise God. So, nakakatuwa po, Panginoon, dahil pagka nagpala po siya ay sobra-sobra. Kaya wag po tayong manghihinawang magsilbi po sa Kanya. Amen? Wag po tayong mapapagod magbigay sa Kanya yung para sa Kanya, yung ating pong time, yung ating pong talent, at saka yung ating pong treasure, which is sa Kanya naman talaga lahat ng galing. Amen? So, once again po, tayo po lahat ay tumayo. Okay, praise God. Ayan, sige sabihin sa katabi mo, ayan, pinagpala ka talaga ni Kristo. Okay, sige po, let's all declare, malakas yung meron pong pananampalataya. Okay? In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabi mo nga sa katabi mo, ayan, gagawin ko na yan. Ayan. Amen. Hallelujah. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I'm protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, para sa iyo lamang ang lahat ng mga bagay na ginagawa po namin, O Diyos, at ikaw ay patuloy na maluwalhati sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Gamitin mo ko, O God, bilang mensahero mo lamang. Hayaan mong malayang lumabas aking pong bibig ang iyong salita, O God, na siya pong magbibigay ng pananampalataya at makapagpapabago ng buhay ng iyong mga anak. Once again, Lord God, we just want to thank you for your message. And we're expectant that you will move, Lord God, in the lives of your people today. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen. Hallelujah. Praise God. Again, we can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Last Wednesday po, we talk about don't get stuck in life. Ibig sabihin, huwag kang manatili dyan. Okay? Ang mga Kristiyano, kinakailangan po ay kumikilos. Hindi po nananatili. Sa iba po mga reliyon, kinakailangan pumasok ka ng kuweba, doon ka na lamang manatili para ikaw ay maging banal. Pero sa ating po mga Kristiyano, we should be keep on moving. Dapat po patuloy po tayong gumagawa, lumalakad, hinahakbangan ng ating pong mga pananampalataya. Kahit na hindi pa nakikita na maganda ang yung
buhay, patuloy ka lamang sa ating po Panginoon. Don't get stuck in life. At isa po sa mga bagay na makapagpapabuti ng ating pong buhay, makapagpapaayos ng ating pong buhay, ay patuloy po nating pasasalamat. Okay? So, why? Because gratitude changes everything. Ibig sabihin, ang pagkapasalamat, pagka ikaw ay na-develop mo na sa iyong puso, sa iyong buhay, ang pasasalamat, siguradong hindi ka na mananatili sa iyong kinalalagyan. God will promote you. God will bring breakthrough into your life. Okay? So, we praise God for who He is. Tandaan po natin palagi, ano po ba yung pagsamba? Ang pagsamba ay pagpupuri po sa Panginoon. Bakit? Because of who He is. Kung sino talaga siya. Sino ba si Lord sa buhay mo? Okay? Siya lang ba yung takbuhan mo pag may problema ka? Siya lamang ba yung takbuhan mo pag may kailangan ka? Ang God is the God of our all in all. Yung ating pong kalahat-natan, siya po yung ating pong kalahat-natan, siya yung ating pupuri pagka tayo may kalakasan, siya ay ating pupurihin pagka tayo may karamdaman, siya ay ating pupurihin pagka meron kang kadiliman, siya yung pupurihin. Pag merong kaliwanagan, siya yung pupurihin. Pagka may pera ka, siya yung pupurihin. Pagka naubos na, siya yung pupurihin sa bawat araw ng iyong buhay. And then, developing an attitude of gratitude. Ano po ba nagagawa pagka na-develop po natin yung ating pag-uugali na punong-puno po ng pasasalamat? Unang-una sa lahat, an attitude of gratitude will empower you to do things you can't do on your own. Alam niyo po, pagka mayroon kang puso na pasasalamat, nagagawa mo yung mga bagay na inaakala mo na hindi mo kaya. Okay? Bakit? Kasi nagtiwala ka sa Panginoon nagpasalamat ka na Kaya yung mga bagay na hindi mo pa natatanggap, ipagpasalamat mo na. At siguradong matatanggap mo yan. Ipagpasalamat mo na ang iyong kagalingan. Ipagpasalamat mo na ang iyong promotion. Ipagpasalamat mo na ang iyong pagbiyahe sa Canada. Ipagpasalamat mo na yung mapapangasawa mo. Ipagpasalamat mo na, okay, parang may kosa pa ba ako dito? Okay? Di mo ba? Pagpasalamat po natin ang lahat ng mga bagay kahit hindi mo pa siya nakikita at natatanggap sa buhay mo. And then developing an attitude of gratitude reminds us that God is working in us patience. Okay? Alam niyo po, may tinatrabaho ang ating pong Diyos sa ating pong buhay. Kaya minsan po matagal po, pagka may mga blessing na pinapanalangin kayo na hindi niyo pa natatanggap, alam niyo po kung bakit? Para pagka natanggap na ninyo ay mag-uumapaw ang iyong pasasalamat. Yung hindi lang, thank you, Lord. Ang pasasalamat, thank you, Lord. Amen? Yung talagang exaggerated thanksgiving ang iyong ipagkakaloob sa Kanya. Amen? And then, number 3, developing an attitude of gratitude. Paano po madidevelop ito? By remembering that bad times cannot change God's plan for your lives. Alalahanin mo na kahit na hindi maganda ang iyong sitwasyon sa ngayon, ay tandaan mo lamang palagi na walang demonyo sa impyerno ang makapagpapabago ng magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. And then, para ma-develop po yung ating pong puso ng pagpapasalamat, it requires us thinking always about God's grace in our life. Okay? Palagi po nating isipin ang biyaya ng Panginoon sa ating buong buhay. Na tayo, hindi naman tayo karapat-dapat talaga na tumanggap ng mga pabor, ng mga pagpapala, ng magandang trabaho, ng magandang buhay. Pero tayo po ay nagkaroon po ng biyaya na naggaling sa ating po Panginoon. Na tayo, hindi po tayo nararapat at tumayo dito, kumanta, tumugtog, pero dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakatayo dahil sa Kanyang kabutihan at Kanyang mga biyaya. Amen? Hallelujah. We deserve to be punished. Karapat-dapat po tayong parusahan dahil sa ating po mga kasalanan, sa ating po mga kapalpakan, pero dahil po sa kabutihan at biyaya po ng Diyos, tayo yung tumatamasa, tayo po yung nakakatanggap ng mga bagay na hindi pa po natin natanggap sa ating po mga buhay. Amen? Okay, praise God. So we feel stuck when we don't know what to do. Tama po ba? Pagka hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, parang ayaw mo ng kumilos, saan ba ako pupunta, ano bang gagawin ko, ano bang iisipan ko, sino bang lalapitan ko. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, ay siguradong meron kang gabay palagi ng mumula sa banal na Santong Espiritu. Amen? Because there's a story, praise God. So meron pong istorya, ano po, tungkol po sa centurion na centurion, sundalo, meron po siyang mataas na posisyon na kung saan lumapit po siya sa ating po Panginoong Hesus. Ano po? Hindi po siya nanatili, nasa tabi lamang po siya ng kanya pong katulong. He did something, he didn't get stuck. Okay? Ay, wala namang mangyayari, mamamatay ito, hayaan mo na, mamatay na yan.
Anyway, meron pa naman ako ibang mga katulong na mamaaring tumulong sa akin. Pero hindi, dahil sa kanyang pagmamahal, siya ay kumilos. Okay? Kaya sabi mo, nagligid mo, kaya ikaw kumilos ka. Okay? Huwag ka lamang manatili dyan. Okay? Amen? So, today I want to talk to you about, kaya ano naman po nangyari? Ang nangyari po ay natanggap niya po ang kagalingan ng kanya pong alalay. Amen. Napakabuti. Ano po, kaya ipanalangin po ninyo yung mga employers po ninyo. Na pagka meron pong hindi magandang nangyayari sa inyo, ay mag-aalala sa inyo. Okay? At praise the Lord. And then, ngayon po, today, I want to talk to you about the steps to get God's help. Ano po ba yung mga hakbang para matanggap po natin ang tulong na nagmumula sa ating Diyos? Kasi po, pagka natanggap po natin, meron kang nakakatanggap ka ng kagalingan. Tama po? Pagka nalaman po natin kung ano po yung step, matatanggap po natin ang ating po mga promotion, ang ating pong breakthrough. At kahit kailanman, ay hindi ka na magkukulang. Alam mo kung ano ang iyong daraanan. Pagka nalaman mo kung ano yung pamamaraan ng ating pong Panginoon. And you cannot even get to heaven if you don't know the steps of receiving God's help. Amen? Kaya ligligin mo yung katulad, sabi mo, kailangan ko ang tulong ng Diyos. Okay? We need His help in the morning. Kailangan na po natin ang tulong po ng Diyos sa umaga pa lamang. Di po ba hirap gumising sa umaga? Tama, Lord, I need your help. Bigyan mo ko ng excitement, ng enthusiasm para bumangon at nagtrabaho. We need God's help in our work. We need God's help in our family. We need God's help in our church. We need God's help in every area of our life. Bata ka man o matanda ka man, okay, nasa 20s ka man o 30s o 40, kinakailangan mo ng tulong na nagbubula sa Diyos. So what is the steps to get God's help? Paano po natin matatanggap ang tulong? Ano po ba yung mga hakbang na kinakailangan po natin gawin para matanggap po natin ang tulong na nagbubula sa Diyos? Everybody need God's help. Kailangan po ng tao ang lahat ng tulong po ng Diyos, pero iilan lamang po ang nakakatagpo nito. Kasi po, at ano ang kagandahan pag nalaman po natin ang hakbang para makatanggap po tayo ng tulong sa ating pong Diyos, every problem that you will be facing will not bother you anymore. Di po ba? Kahit na anong problema ang dumating sa buhay mo, ay hindi ka na masyadong mag-aalala, hindi ka na masyadong mag-worry. Bakit? Kasi alam mo kung sino lalapitan mo, alam mo kung ano ang gagawin mo. Okay? Kaya with God's help, you can be where you want to be. Gusto niyo po ba yan? Na pagka may tulong ka na nagmumula sa Diyos, maaari mong marating yung mga lugar na gusto mong marating. Na maaari mong makamit yung mga bagay na gusto mong makamit. Na maaari kang magbigay ng mga bagay na gusto mong ibigay. Na maaari kang tumanggap ng mga bagay na gusto mong matanggap. And even you can see what you want to see in this life. Amen? Why? Because the Lord directs the steps of the godly. Dahil ang ating pong Diyos, ang siya pong gabay po natin sa ating pong patuloy na paghakbang. Amen? Kaya, bigyan mo yun kasi mga hakbangan mo na pananampalataya mo, kapatid. Okay. I just want to focus on the story about Bartimaeus. Ano po? Okay, Bartimaeus, blind Bartimaeus. Yun po yung ano po nila. Sabi dito sa Mark 10, sabi dito, then they reach Jericho. Yung Jericho po is a place na kung saan ay para po itong San Malo. Okay, para itong Quiapo sa Pilipinas, na kung saan ay daanan ng lahat-lahat ng mga sasakyan. It's a very, very a busy place during that time. Okay, sabi dito, and as Jesus and His disciples left town, a large crowd followed Him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. So makikita po natin na si Bartimaeus, ano po si Bartimaeus? Bulag, ano pa? Beggar, okay? Beggar na namamalimos. Okay? So sa madaling salita, si Bartimaeus walang pera. Tama? Walang vision. Wala po siyang paningin eh. At wala rin po siyang future. Wala na po siyang hinaharap sa buhay. Araw-araw na lang, yun na ang routine ng buhay niya. Punta po siya sa lugar, sa kalye, para manglimos. Amen? So, ganun din po minsan ang buhay po natin. Minsan iniisip mo, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang future. Pag wala kang future, wala ka ng vision sa iyong buhay. Hindi ka na marunong mangarap. Tama? Okay, kaya sa sandaling ito, today, I'm declaring to you that you will always have money.
That you will always have vision, that you will always have future. Bakit? Because you are abundantly blessed in Christ forever. Amen? Hallelujah. Kaya nga po napakaganda po ng pangalan po ng church po natin. We didn't name the church para, it's just because of the church itself. We named the church para matatandaan ninyo of who you really are in Christ. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka na uli mawawala ng pera. Okay? Amen? Awa. Okay, praise God. So, why? Because he who seeks the Lord will lack no good thing. Di ba? Siya na palaging hinahanap ang Panginoon kahit kailanman ay hindi siya mawawalan ng mga magagandang bagay. Hindi lang basta bagay, kundi magagandang bagay. Kaya I always push you, sige, palagi po natin hanapin si Lord. Mag-devotion ka. Mag-meditate ka. Mag-pray ka. Amen? Because that's the secret of lacking no good thing in your life. Yun po yung sikreto para hindi ka mawala ng mga magagandang bagay sa iyong buhay. Amen? Why? Ba't kaya magagandang bagay? Kasi napakaganda ng ating Diyos. Tama? Bakit kanya ang anak mo ba, bibigyan mo ng mga pangit? No. Mas lalo pa kaya ang ating Diyos sa langit, hindi kanya bibigyan ng mga pangit na mga bagay. Palagi niyang ibibigay sa iyo yung the best. Ibinigay nga po niya ang ating Panginoong Jesucristo who is the best in heaven. Hindi po siya humanap ng anghel. O ito, medyo okay na tong anghel na to. Sige, papako ka na doon. Amen? Si Lord, ang kanyang anak mismo ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, me and my family will lack no good thing. Amen. Yung iba, parang ayaw nyo kumibu. Okay? Okay, praise the Lord. And then I was excited when Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Alam niyo po, desperate people cannot be stopped coming to Jesus. Amen? Gaano ka kadesperado ngayon? Okay? I think are there some desperate people in this place today? Amen? Because pagka desperado ka sa ating Panginoon, walang maaaring makapigil sa iyo. Tama? Kahit na umulan, hindi ka mapipigilan sa pagpunta sa ating Panginoon. Amen? Kahit na sobrang init, hindi ka mapipigilan ng init para makarating sa ating, para lumapit sa ating Panginoon. Amen? Wala po tayong excuses, hindi po tayo naghahanap ng excuses para hindi po tayo makarating sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi yung, ay, layo naman ng church na yan. Yung aga naman, late naman. Amen? Wala kang palaging dahilan because you are desperate to receive what God has for your life. Amen? Hallelujah. Are you desperate enough to receive your healing today? Are you desperate enough to receive your provision today? Are you desperate enough to receive your promotion, your breakthrough today? Amen. Hallelujah. And I'm telling you, you are in the right place and at the right time. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay? Kaya sabi niya dito, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kaya niyo po ba sabihin po yan? Sige nga po, sabay-sabay po natin. If you are really desperate enough to receive what you want in your life today, sabay-sabay po natin sabihin, pagsigawan po natin, Jesus, Son of David, have mercy on me. Amen. Yun po yung bagay na ninanais ng Panginoon, yung nakakatch yung kanya pong attention. Kasi po nasanay po tayo ng pagka nananalangin ka, bulong-bulong ko lang. Hindi po ba? O kaya hindi, nananalangin ako pero nasa isip ko lang. Okay, ang nais ng Panginoon, kinukuha mo yung kanyang atensyon. Okay, at pagka nakuha mo ang atensyon ng Panginoon, ay siguradong matatanggap mo ang pinananalangin mo. Okay? At sabi dito, and then the next verse, be quiet! Sabi dito, many of the people yelled at him. Marami po mga sumisigaw sa kanya dahil ang ingay siguro ni Bartimaeus. Hindi mo ba? Lakas siguro ng boses. Parang si Lenlen. Peace. Okay. Hindi mo ba? Be quiet. Many of the people yelled at him, but he shouted louder, Son of David, have mercy on me. Okay. Tandaan po natin palagi, mga kapatid, hindi po lahat ng tao sasang-ayon sa lahat ng ginagawa mo. Hindi po lahat ng tayo mag-agree sa mga strategy mo sa buhay mo. Okay? Kaya tandaan po natin palagi that as long as that we are always coming to Jesus, gawin po natin kahit wag na po tayong mahiya-hiya. Kapalan na po natin, di po ba, ang ating pong mukha kahit na kinakanta, born again, hallelujah, hallelujah.
Di po ba? Tuloy-tuloy lamang po tayo sa paglapit sa ating po Panginoon. Bakit? Kasi alam mo kung sino ang iyong sinusundan, alam mo kung sino ang iyong tinanggap, alam mo kung sino ang iyong pinupuri, alam mo kung sino ang iyong pinupuntahan. Amen? At siya lamang ang makapagbibigay sa iyo na hindi naman kayang ibigay ng ibang tao. Tama? Kaya keep on coming to Him. Okay? Don't let them stop you. Huwag niyong hayaan na mapigilan kayo ng mga tao na pumipigil po sa inyo. Keep on coming to the one who can give you vision, future, di ba ba? And everything that you will be needing in this life. Why? Because without moving, alam niyo po, yung focus po ninyo sa buhay ay mawawala. Kaya po napakalaga that we should keep on coming unto Him. Amen? Kaya those who have faith in Jesus, shout louder, Son of David, have mercy on me. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa kanya, matatanggap na natin yung ating prayer. Praise the Lord. Okay? So when Jesus heard him, sabi dito, he stopped and said, tell him to come here. So they called the blind man. Cheer up. They said, come on, he's calling you. Okay? So dapat po, pagka tayo po palagi pupunta sa gawain po ng Panginoon, we have to cheer up. Okay, hindi para kang lulugo-lugo. Ano ba yan? Church na naman. Parang paulit-ulit na lang. Okay? Always cheer up. Palagi kang maging masaya pagka ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Ikaw ba harap ka sa presidente nang malungkot ka? Sa boss mo ba harap ka nang parang Biyernes Santo o parang mukhang luya yung mukha mo? Di ba ba? So, we keep on. Ganon din po sa pagbibusiness, hindi ka po pwede magnegosyo na nakasimangot ka. Nasa sale ka, nakasimangot ka. Di po ba? So it's the same thing. Nasa church ka, nakasimangot ka. Kaya nga po, kaya yung mga usher, talagang blessed ako dyan dahil palaging mga nakangiti. Okay? Kahit nang walang kausap, nakatawa yan. Okay? So, cheer up. Why? Because many are called, but few are chosen. Marami pong tinawag ang Panginoon, pero isa ka sa mga pinili ng Panginoon. Amen? Na para kanyang pagpalain, para ibuhos ang kanyang pabor sa iyong buhay, para magkaroon ka ng breakthrough, para magkaroon ka ng promotion, para matanggap mo yung mga bagay na hindi mo pa natatanggap sa iyong buhay. And then God calls you and I to live differently. Tandaan po natin palagi na po, tayo po tinawag ng Panginoon para ang buhay mo ay maging kakaiba. Okay? Kaya wag mo nang gayahin yung ginagawa ng iba. Iba ka eh. Iba ka. May nakita ang Panginoon na kakaiba sa'yo. Kaya yun na lamang ang patuloy mong gawin sa iyong buhay. Sabi po sa 1 Peter 2:10, sabi po, once you had no identity as a people, now you are God's people. Dati hindi mo alam kung ano ba ang buhay talaga. Pero alam mo na kung anong buhay. Diba? Jesus is the way, the truth, and the life. Alam mo na ang buhay, na ang purpose mo ng buhay ay God has created you to worship Him. That you need to belong to a family, na dapat ay kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Di ba? Every time before we start our preaching, we have to declare our identity in Christ. That we are blessed to become a blessing. That we are confident that He who began a good work in us will carry it on to completion until the day of Christ. Na tayo ay buhay, di ba? That we are anointed to serve Him. Tama? That if we really want to prosper in life, we have to meditate His words day and night. Tama? Okay ba? Kaya nga po, as much as possible, that you have to memorize those declarations that we keep on declaring every time that we are having service. Okay? Kasi kinakailangan po, mababago po yung ating pong isipan. Because where the mind goes, your life follows. Kung ano yung laman ng utak mo, yun ang patutunguhan ng buhay mo. Amen? Kaya sabi mo buti na lang, nagbago na yung utak mo. Okay. Hindi mo ba? Kasi kinakailangan po talaga may nababago. Gusto mo ng pagbabago, wala ka namang ginagawang pagbabago. Wala mangyayari. Diba? Magme-menopause ka na, wala pa rin nangyayari. Okay. Okay. And then sabi ito, and then sa 1 Peter 2:9, you are a royal priest. Di ba? A holy nation.
God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. That's why we are born again. Para ipakita ang kabutihan, hindi yung kabutihan mo, yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yung kabutihan po natin, maruming basahan lang po yan. Ang nais po ng Diyos ay pakita po natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Bakit po kaya? Ba't kaya kabutihan ng Diyos? Ba't hindi yung kabutihan po natin? Kasi po yung pagkakabutihan po natin na pinakita po natin, naku, baka lumaki yung ulo mo. Kaya pagka merong sinasabi na, ang bait-bait mo naman, ay, sa kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil sa kanyang ginawa sa aking pong buhay. Okay? Sige, sabi mo sa tayo, kaya pa na napapansin ko, mabait ka na ngayon. Amen. Okay, praise God. Mamaya, pakakainin ka niyan. Okay, bait yan eh. Okay, amen? Okay, so, aside of, for He called you out of darkness. Okay, ano po kayong makikita ninyo sa dilim? Ano pong kagandahan kung ikaw ay nasa sa dilim? Wala po. Tama? Tinawag tayo ng Panginoon doon sa kadiliman at dinala niya po tayo sa kanya pong kamanghamanghang kaliwanagan. Okay? So now we have an identity. Anak ako ng Diyos. Ako ay kanyang pagpapalain. Ako ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. I am a citizen of heaven. Amen? We have a new identity. Hindi ka nakabilang doon sa kadiliman. Okay? Hindi ka na alagad ng kwadradong mesa. Okay? Hindi ka na palagi nasa pakapyo. Tama? Wala ka na doon. Okay, praise God. Buti na lang, mabait hindi nila alam kung ano yung pakapyo. Okay, praise God. Okay, sabi tayo, tuloy po tayo. Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and came to Jesus. Okay, alam niyo po si Bartimaeus, excited. Pagpunta kay Lord, hindi po ba? Talagang jump up. Talagang, kaya nga po, we should always be excited. We should always be enthusiastic when coming to Jesus. Tama? And then, he threw aside his coat. As chosen people, there are things in life that you have to throw away. Bilang mga anak ng Diyos, mayroong mga bagay na dapat ay tinatapon na po sa ating pong buhay. Ang palaging paghihinag, ang ating po mga hinanakit, ang ating po mga inggit, ang ating po mga selos, ang ating po mga pagmamalaki, ay atin na pong itinatapon sa ating pong buhay. Okay, yung mga bagay na hindi po nakalulugod sa ating po Panginoon, yung mga gawi po natin, yung pananalita po natin, yung iniisip po natin, itapon na natin yan. Okay? Hirap po kaya na sasakay ka ng eroplano, dahil mong dala-dala. Di ba? 40 kg yung dala-dala mo, 20 lang. Ang ibinibigay sa'yo. Tama? Sabi mo, wala naman akong dala-dala. Ay, nakasabit lahat dito yung mga bag mo. Nasaan? Nandito pala lahat yun. Okay. Hindi mo ba? Kaya napakahalaga that we should travel light. Di ba, paano kung makakarating doon sa patutunguhan mo na nag-i-enjoy ka and dami-dami mong bagahe? Di ba? Tumanggap ka pa ng padala. Hindi ka naman binayaran. Hindi mo ba? So, travel light, kapatid. Okay? Huwag ka masyadong bait. Tanggap ka na ng tanggap na mga padala-padala. Okay? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinadala sa'yo. Diba? Yung lumang damit lang yan. Tama. Luma na pala yung pinadala mo pa sa akin. Diba? So, travel light, amen, para hindi po makakasagabal sa ating pong paglakad, paghakbang, pagsunod sa ating pong Panginoon. Amen? Tapon na po natin yung ating pong mga bagay, mga emotional baggage. Di ba? Yung taong nakasakit sa'yo, yung kaklase mo ng elementary, kalimutan mo na yun. Di ba? Inakaw yung pencil mo, kalimutan mo na. Okay? Okay, and then natuloy po tayo, what do you want me to do for you? Sabi dito, Jesus asked. Okay, so makikita po natin, nakakatuwa po minsan ng Panginoon. Alam niya na nga bulag, tatanungin pa. Di ba? Siguro kung nakapagsabi, obvious ba na bulag ako? Alam mo naman kung anong kailangan ko? No, hindi po. Alam ni Lord kung anong kailangan po natin, but we need to be very specific.
Hindi yung pumunta ka naman ka, Panginoon, gusto ko magtrabaho, yan ang trabaho, kahit ano. Hindi, natanggap ka ng trabaho. Panginoon, hirap naman ang binigay mong trabaho sa akin. Liit-liit pa ng sweldo, salbahe pa ng amo. Di ba? So be very specific. Mananalain ka, ano ba yung gusto mong trabaho, anak? Magkano yung gusto mong sweldo? Yeah, why not? Di ba? You have to be very specific sa ating po, Panginoon. My rabbi, the blind man said, I want to see. Sabi niya, gusto ko makakita. Okay? So, alam niyo po ba that meron pong mas masahol sa bulag? Kasi po, kung makikita po natin, yun na po yata yung parang pinakamasahol na kapansanan ng tao, yung bulag, yung talagang wala ka nang makita. Ano po? Napakahirap. Palaging may mag-aalay sa'yo. Sabi po ni Helen Keller, si Helen Keller, bulag po siya. Sabi niya, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Ibig ko sabihin, yung mas masahol pa pala sa bulag, yung pong nakakakita ka. Pero wala ka namang vision. Wala kang vision sa kinabukasan mo. You're only living for the day. Mabubuhay, ano kayang kakainin ko ngayon? Mamaya. And then bukas, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. You don't have any vision about your future. You don't have any vision about your family, about your finances. Di ba? So napakahalaga that we should have a vision. Magkaroon po kayo ng vision sa sarili po ninyo, sa inyo pong pamilya, sa inyo pong mga anak. Ano bang gusto mo maging anak mo? Diba? Anak, gusto ko na makatapos ka. Nakatapos, hindi nagtrabaho. Nandun lang sa bahay. Hindi mo ba nag-asawa pa? Kinakailangan, you have to be specific. Magkaroon ka ng vision. Anak, gusto ko pagka nakatapos ka, makapagtrabaho ka, makapag-business ka. And then, anak, huwag mong kalilimutan si mami, ha? Kinakailangan, huwag mong kalilimutan si mami. Amen? Para pagkalain ka ni Lord. Di ba? So, hindi po natatapos yung matapos ka lang, anak. May drama ka pa, gagapang kita, makatapos ka lang. Okay, tapusin po ninyo kung ano yung gusto ninyo mangyari. Tama? It's the same thing with God. Panalangin po natin, mga anak po natin, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Mapalaki ko mga batang ito na may takot sa'yo, na may pag-ibig sa'yo. Na huwag po sila mag-asawa ng maaga. Na mapapangasawa po nila ay mga matitino. Amen? Tama po? Kaya kung may mga anak po kayo nasa Pilipinas, dalhin po natin sa church. Kasi more likely, kung di mo dadalhin sa church yan, ang mapapangasawa yan yung mga wala sa church. Manginginom, lasenggo. Manginginom na, lasenggo pa. Sugaro. And then, hindi po ba? And of course, us as a parent, we have to be a role model. Baka may sabihin sa'yo, ako, pinag-church mo ako, ikaw nga, hindi nag-church. Isang beses na rin sa linggo, late ka pa. Po? Okay, praise God. Pero wala dito ng lahat, maaga yan. Okay, so have a vision of what you want to see in your life, in your career, in your family, in ministry, in your future. Saan ka na? Always bring you there. Wala yung dinadala doon. Nasaan ang buhay mo? 5 years from now. 10 years from now. Di po ba? So isipin yung anak niyo. Kung 5 years old yung anak niyo, 15 years old na yung anak mo, 10 years from now. Hindi ka umuwi sa loob ng 10 taon. Then magtataka ka, bakit walang love sa iyo ang anak mo? Tama? So you have to have a vision for yourself and for your family. And then Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Minsan may mga sakit po na hindi po kayang pagalingin ng doktor. Pero hindi po tayo kinakailangan huminto po ng paglapit sa doktor, ha? Okay? Sila po ay regalo po ng Diyos po sa atin. We have to see a doctor pag may sakit po tayo. Kaya lang, what I'm saying is kinakailangan unahin muna nating lapitan ng ating po Panginoon para po tayo magkaroon po ng kagalingan. And then, ang sakit po, hindi lang naman po physical. Ang sakit po, sometimes, is emotional and spiritual. Tama?
Yung mga emotional na mga karamdaman, ah, yung ano ba yung mga emotional na karamdaman? Yung hopeless. Di po ba? Mga emotional ka, palagi ka nag-worry, natatakot ka palagi. Isip mo, hindi po, may anxiety ka, stress ka palagi. Di ba? Lalo-lalo na pag malapit na magkatapusan, stress ka na. Amen? Okay. So, instantly, the man could see. Milagro ng Panginoon. Alam niyo po ba kayang baguhin ng Panginoon ang inyo pong buhay instantly? Amen? If we would just believe. Kung tayo'y mananampalataya lamang. Okay? And then, so ano po yung lesson po natin? A man must go where he knows Jesus is. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na man is lalaki lang. Ibig sabihin, tao. Lahat ng tao, they must go. Dapat ay pumaroon po sila sa lugar na kung saan alam nila, kung saan naroon ng Panginoon. And we know that God is everywhere. Okay? Pero tandaan po natin palagi, will Jesus stay on a casino? Sa mga bar? Okay? Go to the place where Jesus is being worshipped. Go to the place where Jesus is being adored, na siya po ay pinupuri at pinagpipitaganan. Go to the place where Jesus is being taught, na kung saan siya ay tinuturo. Go to the place where Jesus is being followed. Pumunta po tayo sa lugar na kung saan ay ang ating Panginoong Kristo ay sinusundan. Tama? Kasi po, bakit? Ba't po tayo pupunta po doon sa lugar na yun? Because sa lugar na yon ay may mga milagrong mga nangyayari. Okay? Hindi po yung pangit na milagro. Okay? Yung magandang milagro. Yung milagro na nagbubula sa ating pong Panginoon. Amen? Why? Because miracles happen to the places where His presence is celebrated. Okay. Ulitin ko, ano po? Miracles happen to places where His presence is celebrated. Kung saan sineselebrate ang presensya ng Panginoon, ay dun po nagaganap ang mga milagro sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya you are in the right place at the right time. Amen? Because Jesus is in this place. Because where 2 or 3 gathered in His name, there is His presence. Number 2, believe the reports about Jesus. Paniwalaan po natin. Although na minsan hindi po natin nakikita, ang bulag po hindi po niya nakita. Nagmilagro po ang ating po Panginoon, pero narinig lamang po niya at siya po ay naniwala. So paniwalaan po natin kung ano po yung mga narinig natin, mga patotoo na about sa ating pong Panginoon. Okay? And Bartimaeus heard all kinds of noises. Kasi po pagkabulag ka, wala kang ginagamit kundi yung pandinig mo na lang, tama? Na may mga naglalakad na mga bata, mga naglalarong bata, mga maiingay na mga marites, marisol, nagchichismisan. Okay? Dahil po siya naririnig na mga ingay. Okay? Naririnig niya yung mga lakad ng mga sundalo, naririnig niya yung mga takbo ng mga kabayo. Marami po siya mga naririnig. Pero isa po sa mga bagay na kanya pong pinagtuunan ng kanya pong pansin ay ang narinig niya ang patungkol sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? So it's the same thing with our day-to-day. Sa kapanahunan po natin ngayon, tama po, kapanahunan po natin, ang ingay po ng media. Diba? Ang Facebook mo, kung ano mga posts, ang mga nakikita mo, mga video, sa YouTube, sa IG, may IG po ba tayo? Sa Instagram, okay, wow. Hindi po ba? Sa Twitter, ay wala na, okay. Hindi po ba? So ibig sabihin, we hear a lot of noises. Diba? Kaya minsan natatabunan na po yung ating pong mga naririnig na mga magaganda at mabubuting balita sa ating pong Panginoong Jesucristo. That's why we have to be very focused. Ano niyo po kanina? Medyo tinatapos ko po yung aking pong preaching sa bahay. May noises, may maingay. Ang aso po namin, tahol ng tahol. Kung ano-ano mga kinakalampag. Okay? So we really need to have a focus for God. Okay? Dapat mag-focus po tayo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya po, the best time para po tayo makapag-focus ay po yung umaga. Yung tahimik pa.
para po tayo makapag-focus. Huwag kang mag-focus sa ating Panginoon pagkagabi na. Yung luray-luray ka na. Hindi ba? Pagod na pagod ka na. Hindi po ba? Dapat yung umaga. Para makakuha ka ng energy. Tama? Sino po dito yung nag-aalmusal pagka matutulog ka na? Okay? Hindi po ba? You get energy. Meron po tayong spiritual energy para maging maayos yung ating pong buong maghapon. And then number 3 po, acknowledge your personal needs. Hindi ka nakakatanggap, bakit? Hindi ka naman humihingi. Ano po ginawa ni Bartimaeus? He confessed it publicly. Hindi po siya nahiya. Ikalawa, hindi po siya nakiusap sa ibang tao. Sige nga, sabihin mo na lang. Anyway, bulag ako, tulungan mo naman ako. Ikaw na lang magsabi kung anong kailangan ko. Di po ba, meron po mga ganyan. Brad, pag-pray mo naman ako. Di po ba? Alam na, nag-church ka. Sasabihin siya, pag-pray mo naman ako. Kasi ayaw nila pupunta ng church. Tama po. Kaya pagka meron pong nagsabi sa inyo, punta ka sa church, ikaw na mismo mag-pray. Ikaw na mismo ang humingi ng prayer request. Tama. Huwag yung paki-paki na lang. Amen? And then, he never asked for a house. Hindi po siya humingi ng bahay. Hindi po siya humingi ng pagkain. Hindi po siya humingi ng magandang damit. Ang hiningi niya po yung kanya pong kinakailangan. Okay? He asked for his personal needs. And then he cried for the most basic need to be met. Umiyak po siya, sumigaw po siya, at hiningi po niya yung pinaka-kailangan ng tao. Kaawaan ng Diyos. Ano ba yung kaawaan ng Diyos? Mercy. What is mercy? Mercy, kaawaan ng Diyos sa Tagalog. Pero ano kaawaan ng Diyos? Kaawaan ng Diyos ay hindi ka tumatanggap ng kaparusahan. Yun ang kaawaan ng Diyos. Ang biyaya ay tumatanggap ka ng mga pabor kahit hindi ka naman nararapat na tumanggap. Yun ang biyaya. Okay? And then number 4, persevere after Jesus. Patuloy po tayo. Maaari may mga prayer ka sa mga sandaling ito na parang hindi mo pa natatanggap. Tuloy-tuloy ka lang. Keep on keeping up. Okay? Kahit na gaano katagal yan, tuloy-tuloy ka lang. Knowing that God is working in you patience. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Pinahahabaan niya ang iyong pasensya. Pinalalawak pa niya ang iyong pananampalataya. Amen? Alam niyo po, may mga bagay po na maaari pong pumigil po sa inyo. Ano po yung ingay po ng mundo? Worldly voices or noises will try to pull us away. Maaari po tayong hatakin na palayo sa ating Panginoon. Pero, diba? Huwag ka na pumunta sa church na yan. May tithes dyan. May offering pa. Ano po ba? Huwag ka na pumunta sa church na yan. Yan, magiging panatiko ka lang dyan. Mauubos ng oras mo dyan. Di ba? Huwag po natin pakinggan yung mga bagay na yun. Amen? Dapat ang pinakamahalaga po sa atin, walang iba, ang nagpahalaga po sa atin, walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen? Okay? And then, meron ka pa marinig ng mga tinig na, masyadong malaki yung pinagpe-pray mo. Hindi ibibigay ni Lord sa iyo yan. Okay? Tama po. Kaya, continue to persevere after Jesus. Ibig ko sabihin ng persevere, tiyaga-tiyaga. Tiyaga-tiyaga, tiis-tiis, tuloy-tuloy. Okay? And then, pagka meron kang perseverance, it grabs Jesus' attention. Di ba? Ay, itong anak ko matyagayan. Ito ang unang-una kong pagpapalain. Amen? Wala pa si pastor, nandito na yan. Amen? Di ba? Perseverance grabs Jesus' attention. And then, perseverance sharpens, increases, and grow our faith. Di ba? Pinalalawak yung ating pananampalataya pagka tayo may tiyaga. Kaya kung may tiyaga, merong nilaga. Okay.
Tama. So, tiyaga-tiyaga. Tiis-tiis, kapatid. Darating din yung mga bagay na pinapanalangin mo sa iyong buhay. Okay? Okay. And then, acknowledge your... praise God. Bumalik tayo. Sorry na, pindot ko yung kabila. Expect to receive Jesus' help. Expect po tayo. Nag-pray ka, hindi ka naman nag-expect. Ibang-iba po yung ano ng mundo na kinakailangan ka mag-expect. Okay, sa ibang tao, huwag ka mag-expect ng malaki. Expectation mo lang sa tao, maliit, pero ang expectation mo sa Diyos ay dapat mas malaki. Pero minsan, baliktad eh. Diba? We expect more from people than from God. Wala kang pero, sino kaya mauutangan? Di ba? Ito, mukhang mayaman ito. Di ba? Expect more from God than for people. At sigurado, liliit yung mga disappointment mo sa buhay. Okay? Okay. Bakit po? Bakit po? Kasi sabi po sa Bible, those who comes to the Lord, He will never put to shame. Siya na lumalapit sa Panginoon ay kailanman ay hindi niya ipapahiya. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Amen? And then next po is, praise the Lord. Palagi mabalik doon. Ano? Okay, praise God. Ay, hindi pa pala natapos. Be specific of what you really need. Kanina po, pinag-usapan na po natin ano po? Be specific of what you really need. Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Gusto mo ba, buhay mo ay ganyan na lang? Hindi umuurong, hindi umuusad? What do you want in life? What is your dream? What is your goals? Anong gusto mo marating? Anong gusto mo makamit? Anong gusto mo maibigay? Kapalit ng mga bagay na nakakamit mo. We have to be very specific of what you really need. And then then lastly po, experience Jesus' power and follow Him. You cannot experience Jesus' power pagka nasa bahay lamang po tayo. You cannot experience Jesus' power pagka nag-online lamang po tayo. Hindi po natin ma-experience ang kapangyarihan po ng Panginoon pagka hindi po tayo malapit po sa Kanya. Guys, very important mga kapatid. Every time that we will be gathering together, expect something good will happen to you. Because Jesus is with us, Jesus is in us, Jesus is for you, and Jesus is for me. Amen? And then, and follow Him. Pakilala na po natin siya. Sunod na po tayo sa Kanya. Bakit? Sabi ni Peter, ba't narito pa kayo? Sumusunod pa kayo? Sabi ng Panginoon kay Peter, Panginoon, kanina pa ba naman kami pupunta? Sino pa ba naman ang susundan namin? You have the word of eternal life. Ikaw yung meron salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw yung nanggaling sa langit na bumaba sa lupa. Sino pa ba ang susundan namin? Kaya let's continue to follow Jesus, mga kapatid. Whatever's happening in this world, hindi ka agrabyado. Palagi kang panalo pagka si Kristo ang sinundan mo. Amen. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat. Tinuruan mo kami, Panginoon, how to persevere, how to wait, how to expect na kami makakatanggap sa iyo. Sinabi mo, Panginoon, that He who comes to you ay kailanman po, Panginoon, ay hindi po kukulangin, hindi po kakapusin.